Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni ka-BBM News PH. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Mga ka-BBM, bagamat malayo pa ang presidential eleksyon sa bansa, tila maaga naman na nailalabasan ang mga survey para sa mga napipisil na mga Pilipino kung sino ang gusto nilang maging pangulo ng bansa. Sa pinakaunang survey ngayong taon ay nanguna si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Grabe yung no? Yung survey nyo, no? 28% Sara Duterte, Rafi Tulfo 11%, Lenny Lugaw, Lenny Robredo 6%, Sara. Bagamat hindi na ito ikinagulat ng lahat dahil sa nakaraang eleksyon ay si Inday Sara na ang isinisigaw ng taong bayan para tumakbo sa pagkapangulo, pero tinanggihan ito ni BP Sara. Ang ikinagulat ng lahat at nagte-trending pa ngayon sa social media ay ang pagiging pangalawa sa survey nitong si Senator Rapi Tulfo. Hindi nakataka-taka yan kasi una sa lahat, ang dami niya naman kasi nagagawa sa mga Senado pa lang, yung mga anomalya pa lang sa Senado hinahalungkat niya na agad lumalabas, di ba? Ito ay sa kabila na wala pa naman siyang pahiwatig na tumakbo sa pinakamataas na posisyon. Dahil sa survey na ito, isa lang ang reaksyon ng taong bayan at karamihan sa mga Pilipino. Kung sakaling dumating na ang 2028 presidential election, pero tatakbo kayong pangulo talaga si Rafi Tulfo at magdesisyon na tumakbo si Senator Rapi Tulfo, may posibilidad ba kaya na maging magkalaban sa eleksyon si Inday at Tulfo? At kung sakaling mangyari ito, wag naman sana, o sino kaya ang mas kasi once na naglaban yan, mahahati yung boto, guys. pipiliin ng mga Pilipino 4 na taon mula ngayon bago sumapit ang 2028 presidential election. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa nakasubscribe. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay ka-BBM News PH, guys, mag-subscribe na po tayo. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. Tuloy ulit natin, guys. Sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Tiniyak ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gagawin ng kanyang gobyerno ang lahat para nga matugunan ang issue, partikular ang gutom at ang kahirapan sa ating bansa. Kaya panawagan ng Pangulong Marcos sa sambayanan ng pagkakaisa sa gitna ng inaasam na pambansang kaunlaran ng kanyang administrasyon. Ginawa ng Pangulo ang apela kasunod ng paninindigan nitong hindi bibitiw sa tinatarget na pangarap para sa mga Pilipino na kumawala sa kagutom, pangamba, takot na mapabayaan. Tiniyak ng punong ehekutibo na sa ilalim ng kanyang administrasyon, magiging responsable ang pamahalaan. Pero para maabot ang minimithing pangarap, nangangailangan ng partisipasyon dito ng bawat isa para maipamalas ang pagiging makabayan, kasipagan at pagiging isang responsableng mamamayan. Hindi anya kakayanin maabot ang target ng national progress kung hindi magkakaisa ang sambayanang Pilipino. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. By our independent foreign policy, we continue to conduct our external affairs with national interest as the primordial guide. Our decisions will be grounded on what we determine is best for our people and for our country. We uphold respect and dignity in our dealings with other countries and expect the same and have received the same from all other countries. We engage everyone. We are friends to all and enemy to none. Excellencies, ladies and gentlemen, today's celebration has taken a whole new different meaning as we mark this occasion with renewed hopes and spirited resolve to rise anew as a nation, not from political oppression this time, but from economic scarring engendered by the crippling and lingering effect of a pandemic.
That is why, as a way to honor our forebears, it is my duty as President to keep this House in order. Samantala, nakatakda namang humarap sa preliminary investigation ang unang Department of Justice ang nasa 60 complainant at testigo kaugnayan sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo ngayong araw po yan. Sa notice of hearing ng Department of Justice nakasaad na ang mga nagrereklamo sa kasong multiple murders, multiple frustrated murders at multiple attempted murders sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code ay haharap sa National Bureau of Investigation kasama ang kanilang mga testigo. Ngayong araw po yan ng Hunyo 13 at sa Hunyo 20. Ang mga pinangalanan ng mga respondents sa mga nasabing kaso ay ang puganting si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr., Angelo Palagtio na umano'y kapatid na babae ni Angelo Palagtio at isang nagngangalang Gian o Gian at Neil Andrew Go at Captain Lloyd Cruz Garcia II at Nigel Electona. Habang ang alkalde naman ng Pamplona at balong may bahay ng napaslang ng gobernador na si Mayor Janice Digamo at 17 iba pang individual at ang NBI National Capital Region ang pinangalanang complainants sa parehong notice. Kahapon bumiyahin na sakay ng Philippine Air Force aircraft ang 2 batch ng mga complainants at mga testigo bago ang nakatakdang pagdinig ngayong araw. Matatandaan na nag-ugat ang naturang reklamo sa madugong Pamplona Massacre noong Marso 4 ng kasalukuyang taon sa mismong residential compound ng pamilya Digamo kung saan binaril patay ang gobernador habang namamahagi ng tulong ng gobyerno para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Kung saan siyam nga sa iba pa ang napatay at 16 naman ang nasugatan sa karumal-dumal na pamamaril. Si Vice President Sara Duterte sa mga napipisil ng mga Pilipino na maaaring pumalit kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kapag natapos na ang kanyang termino. Pati ito sa latest survey ng Social Weather Stations. Nanguna si BP Sara matapos makakuha ng 28% na puntos. Pumangalawa naman si Senator Rapi Tulfo na may 11%. Sumunod si former Vice President Leni Robredo na may 6%. Dating Pangulong Rodrigo Duterte na may 3% at Senator Manny Pacquiao na may 2%. Tig 1% naman ang puntos na nakuha ni Senator Robin Padilla at former Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Nakakuha rin ng 1% ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senatora Amy Marcos at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ang survey na kinumisyon ni Arnel T. ay ginawa noong April 15 hanggang 18 sa 1,200 respondents. Unahin natin itong survey. Alam mo, nung lumabas itong survey, unang-una ko kagad na, actually alam ko na ito bago pa nung isang araw pa to nung Sunday. Bago lumabas kaganina, Sunday, nakita ko na yung survey. May nagpadala na sa akin. Tapos nakita ko nga doon. Tapos sabi ko nga kagad doon. Hindi ako nagulat na ang resulta ay si Senator Rapi Tulfo at saka si Madam Vice President. Hindi ako nagulat. Christopher Anciano, maraming salamat. Thank you very much. At alam mo kung bakit? Kasi expected na natin, sabi ko nga sa inyo, pagdating mo sa survey, expected na natin na ang susunod na titignan talaga na para sa pagkapangulo, walang iba kung hindi si Vice President Sara Duterte. Given na ho yan. Bakit to? Kasi last year nga parang na-delay pa di ba? Supposedly siya na ine-expect na delay pa. So alam na natin na this time, it's her time. Yan ang sinasabi ng karamihan. Wala naman na siya ibang tatakbuhan. Alam naman from Vice President, tatakbo pa siyang senador o kongresista o di kaya mayor. So isa na lang ang kanyang pwedeng takbuhan para sa mas mataas na posisyon, which is ang presidente. Okay? Pero ito ang papansinin mo. Ito namang pagdating po kay Senator Rapi Tulfo, medyo magugulat ka din. Kasi bakit to? Remember, si Senator Rapi Tulfo ay hindi naman po siya, usually kasi ang tumatakbo sa pagka-presidente, yung mga merong pang fallback. Ano ibig sabihin? Kunwari, kung sino yung mga mananalo sa 2025 na tatakbong senador, okay? Yun ang usually
yung mataas doon, yung 1 and 2. Okay? Usually, yan ang tumatakbong presidente o di kaya vice president. Bakit po? Kasi pag natalo sila, balik lang silang senador. So, win-win sa kanila. Bakit win-win? Maaring pwede silang manalong presidente. At the same time, kung matalo sila, panalo pa rin sila. Bakit? Maraming nagbigay. Maraming tumulong eh. Di ba? Maraming tumulong. Maraming mga financier. So, may pera pa sila. Tapos, balik lang silang senado. So, yun usually ang siste. Pagdating mula pa lang noon, ganun na. Kaya, napaka-importante ng 2025 election. Diyan malalaman kung sino yung tatakbong vice at saka presidente sa 2025 senatorial election. Dapat yun. Pero magugulat ka dahil si Senator Rapi Tulfo ay pumasok kahit siya po ay gagraduate na ng 2028. Okay? Dahil kapapasok lang niya ngayon, plus 3, gagraduate na siya ng 2028, pwede siyang tumakbong senador o di kaya presidente. Pero usually, ang tinatakbo po pagkaganyan, senador pa uli. Okay? Ang talagang tumatakbo lang ng ganyan, ibig sabihin yung wala nang fallback, eh yung talagang itinulak ng tao. Kaya nga magugulat ka dito dahil somehow, medyo itinutulak talaga siya ng tao. Okay? Sabi nga nila, eto, kwento-kwentuhan ng iba, mataas daw ang doble, which is totoo naman. Doble ng puntos o ng percentage ni ni Vice President Sara Duterte compare mo kay Tulfo. Pero tandaan ninyo, first year pa lang ito. Maaari pa yan magbago. Lalo na pag may mga umoperate. Tandaan ninyo, may third factor, may third pa. Sino ho ito? Ito ho ang Marcos. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.